Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Sisimulan na ang EDSA Rehabilitation Project sa bisperas ng Pasko. Nangako naman ang Public Works and Highways Department na hindi ito lalagpas ng 8 buwan. Sa detalye, nasa linyang telepono si Angela Babad. Angela. Maan magsisimula na nga ngayong bisperas ng Pasko ang naantalang EDSA Rehabilitation. Sa pagpupulong kanina kung saan dumalo si MMDA Chairman Don Artes, DPWH Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, inilatag ng DPWH ang bagong plano ng ahensya para sa proyekto. Mula sa 2 taon na timetable o tagal ng proyekto, ay ibinaba na lamang ito sa 8 buwan, kung saan nasa 6 billion pesos na lamang ang halaga nito, kumpara sa naunang plano kung saan umabot ang budget sa 17 billion pesos. Ang Phase 1 ng proyekto ay nakatuon sa pagkukumpuni ng Rojas Boulevard hanggang Orense. Sisimula ng 24/7 reblocking work sa December 24, 2025, 11 p.m. hanggang January 4, 2026, 4 a.m. At kasunod agad nito ang paglalagay ng aspalto na magtatagal naman mula January 5, 2026 hanggang May 31, 2026. At para siguraduhin na hindi makakaabala sa trapiko ang asphalt overlay, ay gagawin lamang ito tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m. At pagsapit ng alas 5 ng umaga, ay bukas na ang asphalted portions ng kalsada. Kaugnay nito, tiniyak din ni DOTR Secretary Lopez na hindi mawawala o titigil ang operasyon ng EDSA busway. At kung sakaling kakailanganin pa ng adisyonal na mga bus, ay handa ang ahensya na maglabas pa ng kaukulang units para makatulong sa mga pasahero. Ayon naman kay MMDA Chairman Don Artes, dahil kumpiyansa sila na mas maayos ang plano ng EDSA Rehabilitation, lalo na pagdating sa oras ng pagkukumpuni, ay hindi na kinakailangan ng mitigation plans, gaya ng naunang binanggit na libreng pagdaan sa Skyway at wala na ring pagbabago sa number coding scheme. At yan muna ang latest maan. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Kasabay na oath-taking ceremony ng Philippine National Police Star-Ranked Generals na nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapulisan na tiyakin ang seguridad ngayong holiday season at huwag magpadala sa ingay ng politika. Sa detalye ay hatid sa atin niya ni Christian Bascones. Christian. Maan ang sabi ng Pangulo, huwag maging kampante at ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kanilang pamumuno at pagganap sa tungkulin. Sa gitna ng mga ingay sa politika, manatiling nakatutok sa pagbibigay ng proteksyon sa taong bayan at galangin ang konstitusyon. Yan ang mga paalala ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50 na-promote na star rank officials at 44 na bagong naitalagang mga general ng Philippine National Police o PNP. Binigyang diin ng Pangulo na ang mas mataas na ranggo ay may kaakibat na mas malaking pananagutan at tiwala ng publiko. Sa kanyang talumpati sa pananumpa sa palasyo, sinabi ni Pangulong Marcos na ang promosyon ay hindi lamang parangal sa nagawa sa nakaraan, kundi isang hamon na tumupad sa mas mataas na pamantayan sa pamumuno at pananagutan sa tambayan. Ayon sa Pangulo, habang tumataas ang ranggo ay mas lumalawak din ang kapangyarihan at impluwensya sa isang opisyal. Kabilang na ang pamamahala sa operasyon ng pulisya, kapakanan ng mga kawani at tiwala ng mamamayan. Dito aniya nasusukat ang tamang paghuhusga, pagpipili o pagpipigil sa sarili at tuloy-tuloy na pagtataguyod ng batas. Inihikayat ng Pangulo ang mga bagong general na ipagpatuloy ang pagpapaunlad sa sarili bilang tao, profesional at bilang institusyon. At mahigpit na pinapayuhan na iwasan ang pagiging kampante sa posisyon. Muling tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa PNP kabilang na ang mga reforma para sa mas mahusay na kakayahan at moral ng mga pulis. Inanunsyo din ng Presidente ang pagtaas ng base pay at ang pagdagdag ng arawang subsistence allowance na umaabot sa 350 pesos. Sa papalapit na panahon ng Kapaskuhan, pinahihigpit ng Pangulo ang pagbabantay at laging may presensya ng pulis sa mga pampublikong lugar, sa terminal at mga pagkomunidad. Hinihikayat ng Pangulong Marcos ang mga opisyal na maglingkod ng may dangal, layunin at malasakit sa bayan at sa bawat Pilipino. Yan na muna ang ulat mula sa Palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Humihingi ang Appeals Chamber ng International Criminal Court mula sa Office of the Prosecutor at sa Office of Public Counsel for Victims ng dagdag na tinatawag na observations sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang nagbasura sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya. Sa 6 na pahina ang kautusan, sinabi ng ICC Appeals Chamber na kailangan itong gawin para matiyak na lahat ng legal na opsyon
proteksyon ay naisagawa. Binibigyan ng Office of the Prosecutor at ng OPCV ng hanggang alas 4 ng hapon ng January 16, 2026 para magsumite ng dagdag na observations at hihintayin ang sagot ng kampo ni Duterte hanggang alas 4 ng hapon ng January 23, 2026. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.